ang kanyang pamilihan, Gaudencio Cardinal Rosales, dati ng Arsobispo ng Archdiocese ng Manila, ang bagong talagang obispo, tumapagalang-galang ng Marcelino Antonio Moranco Jr. ng Diocese ng San Pablo, ang mga Arsobispo at ang Arsobispo narito, Monsignor Giuseppe Cantadure, ng Apostolic Nunciature ng Pilipinas, mga pari, diakono, mga madre, seminarista, ang pamilya at mga kaibigan ni Bishop Julie Marali, mga minamahal na kapatid ni Cristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakapag-usapan po ako ni Bishop Julie na maging homilis sa kanyang canonical installation ngayon bilang ikalimang obispo ng San Pablo. Sinabi ko ito kay Cardinal Joe at sabi naman niya, dapat naman para division of labor sa pagliliwang nito. Hindi mo ako makatanggi. Sa totoo lang, ito po ang unang pagkakataon na magbabahagi ako ng homilya sa ganitong klaseng pagdiriwang. May konting nervous ako kasi hindi ako sigurado kung akma ang sasabihin ko bilang nakatatandang obispo sa isang nakababatang obispo. Siguro naisip ni Bishop Julie na dahil ako naging apostolikong tagapangasiwa ng San Pablo ng isang taon at 2 buwan, may mga maipapayo ako sa kanya bagong assignment bilang pastor ng ikalawang diocese na kanyang papastoral sa kanyang buhay bilang obispo. Nag-turn over na naman tayo, Bishop Julie, kaya alam na ang darating mo ito sa diocese ng San Pablo. Pasensya na ito lang siguro ang konting pagninilay at maipapayo ko sa iyo ayon sa mga pagbasa ng ating narinig. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Zacarias, narinig natin ang awit ng kagalakan at pagpupuri sa Diyos ng propeta para sa bayang Israel na nakalaya sa pagkakatapos sa Babylonia at nagtagumpay laban sa mga kaaway na Diyos din ang naging sandigan. Sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, apostol sa mga taga-Efeso, ipinahayag ng sumulat, maaari sa San Pablo o isang disitulo, ang pasasalamat sa lahat ng biyayang espiritual na handog ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo sa pamayanan ng Efeso. Bishop Julie, ang diocese ng San Pablo ay puspos ng kagalakan. Umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Dahil pagkatapos lamang ng isang taon, sila ay nagkaroon ng isang obispo, mamamastol at makangalaga sa kanila. Alam naman natin na may ilang diocese na lumalagpas ng isang taon bago mabigyan ng bagong obispo kapag nasa bakante. Sa gitna ng saya ng mga taga-San Pablo, sigurado ang nagkakaroon ng lungkot at lumbay ng mga taga-duwa. Pati na rin ikaw, Bishop June, dahil mahirap mawala sa first love. Di lang siguro bago-bago ng luha ang maibuhos. Simula pa na nagpalakad ka mula sa isla patungo dito. Baka high tide pa na. Di lamang dahil sa paglungkot ito, kundi pati na rin ng di mapigil na pagluha dahil sa iyong pag-uwisan. Pero sabi nga, first love never dies. Para sa mga katabuak na narito, mga pari, madre at laito, mas magiging maluwag ang inyong damdamin kung ilalagay niyo sa inyong isip at puso na iniaalay ninyo inyong minamahal na obispo para sa isang misyon na ninanais ng Diyos para sa Kanya. Naranasan naman ninyo ito ng ilang beses nung
ang mga naging obispo ng buwak tulad ng mga Bishop Joey Oliveros ay nalipat sa Diocese ng Malolos at nung si Bishop Leo Evangelista ay nilipat sa Diocese ng Pinis. Para sa mga taga-buwak, isipin niyo na lang na sa komunidad natin ang pagdadala sa mahal na Birhen Maria sa templo para kayo sa San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ni Maria, naiyak na ninangalan sa Diyos si Bishop Juni para bang pananan sa bagong misyon. Huwag kayong mag-alala, magkakaroon din kayo ng bagong obispo na hahalili kay Bishop Juni sa takdang panahon. Sa akin naman payo sa iyo, Bishop Juni, alam ng marami ng limit ng mag-basketball. Seminarista ka pa lang, ito na ang hilig mo. Nasabi mo pa sa akin na napagsabihan ka na mas madalas na pang maglaro ng basketball kaysa mag-aral noon. Baka naman ka ng pinauwi ng parit dahil sa kaka-basketball. Naitanong ko sa aking sarili, bakit basketball ang laro mo? Eh di ka naman makamukha. Pero, naisip ko rin, magaling na point guard ito. Kung baka ay court general at playmaker. Magaling humawak ng bola tulad ni L.A. Tenorio ng Ginebra at ni Jason Castro ng TNT Katoro. Hindi ko din ang Barangay Ginebra, kaya pasensya na lang at TNT ang champion ito ng Barangay. Kapag nagsabong Luzon, Tagalog Region o Sultana, sports activities, kilala ka din siya kung hindi na magaling na shooter at marami na rin nagawang 3-point shot. Pag hawak mo ang bola ng basketball, malaki ang percentage na swak sa rin ang iran. Pero ngayon, si Jesus ang may hawak ng bola at ikaw ang bola. Siya ang nag-shoot sa 3-point line. 3-point shot ang ginawa niya dahil, sabi mo nga sa Facebook video post ng TV Maria, inulit ka rin ito ng Senior Jerry Bituon mula sa ispa ng buwak, 250,000 ang Catholic population at may 41 na diocese na priest. Inihagis ka ni Lord dito sa San Pablo, dalampas 3 million ang Katoliko at may over 140 diocesan clergy. To be exact, 150 diocesan priests. Hindi pa kasama dyan ang religious men and women. Kaya napansin ang haba ng pila natin kanina, diba? Dagdag pa dito, sa buwak ay naging apat ang parokya. Ikaw, Bishop Juni, gusto mong katigin ito. Sabi mo sa lunsyo, para maging 2 dioceses. At dito sa San Pablo ay 92 ang parokya. Kung kaya mong ikutin ng bike ang isla ng buwak sa loob ng isang araw, mapapagod ka sa kakapadyak kapag dito at sinuyod mo ang buong dioceses ng San Pablo. Hindi pa nagawara ng araw na ito, marami ka ng schedule. Parang halos araw-araw at walang bakanting linggo dahil sa request ng 4 na distrito at mga parokya. Sigurado akong bukod sa sinabi ni ikay natutulala ay talagang nakakalula ang bagong assignment na galing kay Pope Francis. Pero tandaan mo na si Jesus ang nag-shoot at swak sa rin. Kaya ikaw ang pinili at kalooban ng Diyos para kanyang obispo ng San Pablo. Ikaw ay batanggento, matapang at walang pinuro. Bukod dito, alam natin na maaari mong ihintulan ang sarili mo sa isang David na lumaban kay Goliath. Nagtagumpay si David dahil siya ay pinili at sumahan niya ang Diyos.
Huwag mangamba at matakot. Sumasa iyo ang Espiritu Santo. Maraming hamon sa pamamastor ng isang obispo. Alam mo yan dahil halos 10 taong kang naging pastor sa buwan. Katulad ng ginawa mo sa buwan, mahalin mo ang iyong mga tupang pari. Hanapin ang ilang nawawala mula sa kawan at maging instrumento ng pagkakaisa at pagkihilom nila. Sa diwa ng sinod ang sinulawin, pakinggan mo ang hinahingi ng nila, kundi lalo na ang pupuntahan mo sa laylayan ang mga dukha, mga matatanda, mga kabataan, mga bidarugo, mga dayosisal at parish workers, mga katikista, at sino man maka-enkwentro mo sa iyong pamamaskol. Katulad ng mahal na Birhen Maria, alam namin sinambit mo noon at magpakanggang ngayon. Fiat mihi secundum verbum tuum. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Maganap nawa sa akin ang iyong salita. Nasabi mo na rin na ang bagong assignment dito sa Diocese ng San Pablo ay hindi promotion ni isang misyon. Parang basketball lang ang binod ang bola. Anumang uri ng court at kahit sino ang malaro ay dapat pag-usahin ang paglalaro. Sabi mo nga, with a greater vision to serve the Lord, to be a better you, to become a better servant of the Lord. Bishop Juni, asahan mo ang mga panalangin ng mga obispo para sa iyong bagong misyon. At ikipatuloy niyo pagdarasal ng mga pari, madre, layo ng diocese ng Buwak at mga narito sa diocese ng San Pablo. Ipinasa ni Jesus ang bola ng basketball sa iyo. Ikaw ngayon ang may hawak ng bola ng basketball. Point guard ka ng San Pablo. Hindi ka nag-iisang naglalaro. Marami kang kasama at katuwang sa misyon. Hindi lang ikaw ang scorer ng 3 points. Yung iba sa 4-point game pa at swak sa ring Lord para sa ikalawalhati ng katian niya. Ang hawakan mo ang pangako ng Panginoon sa nasasaad sa moto ng Diocese ng San Pablo. Justus ut palma floribus. Ito'y mula sa Salmo 22. The just will flourish like a palm tree. Sa tulong ng bawat isa na kasama mo sa paglilingkod, sa biyaya, awa at ibig ng Diyos, mamumungan ng higit ang iyong pamamaskol sa bagong misyon